Hello po, kamusta po kayo? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At sama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambahay Makabayan. At sana po nasa maayos kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang sagot po ng Malacanang sa pangunguna po ng kanila pong tinatawag di umanong tagapagsinungaling. At tinatawag din po ng Vice President na basura, garbage in, garbage out. At tinatawag din po ni Atty. Harry Roque na nag-iisang reyna ng mga fake news, mga kababayan. At siyempre po, sino po ba ang hindi magiging reyna ng fake news? Kung ang iyong opisina na pinagtatrabahuhan ay merong budget na hindi bababa ng 2 bilyon taon-taon. Hindi po ba? Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang tinatawag di umanong tagapagsinungaling ng Malacanang. So, hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. Yusek, may we have your statement about the message of Vice President Sara Duterte saying that the conflict now in the Senate reflects the leadership of the administration. To be exact, she said, yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin kung ano yung klase ng leadership na meron ng nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon dahil lahat naman ng tao ay nare-recognize nila kung ano yung direksyon ng isang leader. Your comment on that, ma'am. Okay, ang paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong, para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira at binabago ang naratibo. Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Iba klase. Inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change. Yan po mga kababayan. Ano po asahan natin sa sagot, mga kababayan? Saka ano po ba ang ginawa ng Pangulo sa loob ng mag-aapat na taon at malapit na naman siya magsona? Sige nga. At ano pong kasipagan ang ginagawa ng Pangulo? At ano pong kaginhawahan ang binibigay sa taong bayan? Ayuda? Programa ayuda? Band-aid solution? Mga kababayan, programa po ba ayuda? Isang damukal na ayuda? At isinisisi pa ang kahirapan natin ngayon dahil sa global crisis, sa oil crisis? Pinagkakitaan nyo nga yan eh. Di ba pinagkakitaan niya ng mga oligarkiya sa ating bansa? Di umano? Dahil ayon mismo sa investigasyon ni Senator Marcoleta, ang mga oil company ay kumikita po ng bilyong-bilyong piso sa pagsasamantala po dito sa giyera. Dahil pwede naman pong kumuha at bumili na mas mura sa ibang bansa, pero pinipilit nila ang presyuhan doon sa may giyera. Hindi po ba? Inimbestigahan niya sa Senado eh. Lumabas nga na grabe palang ginagawa ng mga oil company sa ating bansa. Ginagawang gatasan ng mga Pilipino. Hindi po ba? At ano ang nagawa ng presidente na dapat talaga siya ang gumawa? Di po ba tama talaga lahat ng sinabi ng Vice President? Lahat po na nangyayaring kaguluhan sa ating bansa ay sumasalamin at ito po ay may impact sa liderato. Kung ang liderato, mga kababayan, ay maayos lahat ang ahensya ng gobyerno, lahat pati institusyon, maayos, nagpapangsyon, walang kaguluhan. At yung sinasabi niya, ang kaguluhan daw po ay nagmula sa Senado kay Senate President Cayetano
na hindi nila matanggap na Senate President dahil may sarili silang Senate President sa katauhan ni Gatchalian. Mga kababayan, magkakaroon po ba ng kaguluhan doon kung magpapadala ka ng NBI doon? Sino po ba sinusunod ng NBI? Si Kamanong ba? Di ba ang Commander-in-Chief? Kung ang NBI wala doon, magkakaroon po ba ng iringan? At alam naman po natin ang agenda ng NBI at kasama pa yung pambansang asong ulol na may daladalang niwawagayway pa yung kanyang warrant of arrest na para siyang sheriff ng ICC. Siya ang may daladala. Questionable yun. Hindi naman siya sheriff ng ICC. Bakit siya may dala? Hindi po ba? At ano po ang achievement at ipagmamalaki ng Malacanang? Sige nga. Ano ang magandang trabaho ng Malacanang kung ang approval at trust rating mo sa mga Pilipino ay negative? Negative? Anong trabaho at ano ang achievement? At sinasabi mong panay ang trabaho ng Pangulo? Dire-diretso nagtatrabaho? Tapos ang Vice President naninira lang? Naninira po ba ang Vice President? Sinasabi niya lang katotohanan doon sa ginagawang trabaho na puro pang sariling interes at puro proteksyonan ng kanilang mga sarili dahil sila'y sangkot di umano sa malawakang korupsyon. Kaya nga nagkakagulo ang bansa dahil puro sila pagtatakip, puro proteksyon, puro cover up para hindi po pumutok at sumingaw ang baho nila. Real talk. Hindi po ba? Tapos sasabihin mo, Vice President, walang ginawa kundi manira. Talagang dapat magsalita. Hindi lang ang Vice President ang dapat magsalita sa bansang ito. Pati tayong nagbubuwis. Ano ang nangyayari at ano ang tinatrabaho ng presidente ng bansa? Negative 15 ang approval at trust rating ng Pangulo ng bansa. Negative 15. At mas mataas pa, negative 40 sa Mindanao, Bisaya. Unbelievable. Tapos napakasipag. Wala ngang programa eh. Napakataas ng inflation kasi walang malalaking project na makapagbibigay ng trabaho. Ang nangyayari po, puro maintenance na lang. At itinutuloy lang yung mga naiwang programa ng dating Pangulong Duterte na parte ng build. Pero wala pong mga bagong malalaking proyekto ang bansa. Hindi po ba? Kung yung subway nga na naiwan sa proyekto ni dating Pangulong Duterte, na-delayed pa eh. Hindi pa matatapos sa panahon niya. Dahil pati yung pondo na dapat ilaan doon, nakurap pa yata. Nanakaw pa yata. Hindi po ba? Kaya nga po tinatawag ito eh. Dahil mga kababayan, sa laki kasi ng budget ng PCO, hindi bababa sa 2 bilyon taon-taon. Hindi ka ba matututong magsinungaling? Negative 15 na. Negative na ang Pangulo, pero pilit mo pa rin pinababango. At pilit mo pa rin sinasabing maraming ginagawa na ikauunlad at ikagiginhawa ng mga Pilipino. Negative ka na nga. Mga kababayan, tapos ang Vice President na sisisihin mo, lahat ng asset, lahat ng kapangyarihan, nasa Pangulo. Kay laki-laki ng pondo ng Office of the President. Hindi bababa sa 11 billion. Meron pa siyang intelligent at confidential fund na hindi bababa ng 4.5 billion. Bakit hindi mo sisisihin ang Pangulo? Kay laki-laki ng pondo niya. Samantalang ang Vice President ay wala pang 1 billion ng pondo niya. 800 plus million to 900 plus million lang siya. Meron pa siyang offices, Luzon, Visaya, Mindanao. Meron siyang satellite offices na tumutulong sa Pilipino. Meron pa siyang araw-araw na libre sakay. At maraming programa. Samantalang ang PCO, puro salita lang ang ginagawa yata sa atin. Puro kasinungalingan. At nagpapakalat ng fake news, di umano. Pinababangong pilit ang pamahalaan na negative ang approval at trust rating sa mga Pilipino. Negative. Pilit na pinababango. At sinasabing trabaho daw ng trabaho.
trabaho na trabaho para sa ating ikauunlad. Hindi po tanga ang Pilipino. Hindi po bobo. At lalo-lalo hindi gago mga Pilipino. Ang nagpapakatanga na lang ng mga Pilipino, yung nakikinabang sa inyo. Yung may maleta. Hindi po ba media? Nagtatanong tayo sa media. Wala po kasi nakikita media. Kasi hindi po sila naghihirap. Di po ba? At lalong-lalo po, makikita po ba ng makakaliwang grupo yan? Wala na tayong nakikita makakaliwa ngayon na nakakita ng lumalawa ang korupsyon na kinukundi na nila. Lalong-lalo po simbahang Katoliko ngayon. Nakakita po ba kayo simbahan ngayon nagsasalita na magnanakaw ang Marcos? Ganon din ang makakaliwa. Magnanakaw ang mga Marcos? Wala na. Wala ka na makikita ngayon at mapapakinggan. Hindi po ba? Dahil parte na rin po yata sila ng pagnanakaw. Di umano. Yan po mga kababayan. Lahat po ng kaguluhan, kahirapan, at kapalpakan nila sa Vice President pa rin po ang sisi at sa mga Duterte at sa kaalyado nito na sinasabi nila. Ang pamahalaan sa pangunguna na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate ay napakahusay pong Pangulo. Negative po ang approval at trust rating sa mga Pilipino. Negative. Pero sa tagapagsinungaling, yung negative na trust rating at approval ay napakahusay po sa kanya. Yung po, ganun po ang nagagawa ng bilyong-bilyong pondo ng iyong opisina. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po at maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, kay Jake Yahut from California, USA, kay Jem Aris from United Arab Emirates, excuse me po, Annie Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Shena, Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinagracia from Bacolod City, at Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. At tayo naman po ay magtiis at kailangan po natin magtiis at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin nang tayo po ay maingatan. Thank you po sa muli. Paalam. Bye-bye.